kung ah, pagtatakpan ng gobyerno ang pagnanakaw ng 1.2 trillion pesos na yan sa kaban ng bayan ay babalik sa kanila yung galit ng tao. Nabaha ang mga tao dahil sa pagnanakaw nila, baka babahayin din ng tao yung mga protesta na yan at baka umabot pa sila sa Malacanang. Yan ang delikado. Attorney, meron pong mga paparating na mga kilos protesta o mga pagtitipon ng mga concerned Filipino citizens hinggil po sa talamak na korupsyon na sinasabi ng mga eksperto, hindi na po by the billions po ang threshold, attorney, hindi na po billion yung pinag-uusapan, trilyones na piso na po ng pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Ano pong tingin niyo dito, sir? Meron pong paparating na rally on the 16th. I think yung isang malaking church organization na mangunguna, meron pa sa katapusan ng buwan na yung trillion peso march naman ng iba't ibang mga concerned organizations. Anong tingin mo dyan, sir? Nagpapakita lamang po ito sa nag-uumapaw na galit ng taong bayan, no? Nakita ko yung request ng Iglesia ni Cristo at sinasabi doon sa kanilang request na magtitipon-tipon ang 300,000 na katao sa unang araw at another 300,000 sa pangalawang araw at another 300,000 sa pangatlong araw, no? Magpa-participate pa ang ilang mga grupo diyan. Narinig ko rin na yung United People's Initiative na palagay ko pinapangunahan ito. Isa sa mga nangunguna dito ay si General Pokis saka si General De Leon, no? Marami pa akong narinig na ibang sasama na mga organisasyon sa Metro Manila. So, ito na nga yung sinasabi natin na kung pagtatakpan ng gobyerno ang pagnanakaw ng 1.2 trillion pesos na yan sa kaban ng bayan ay babalik sa kanila yung galit ng tao. Nabaha ang mga tao dahil sa pagnanakaw nila, baka babahayin din ng tao yung mga protesta na yan at baka umabot pa sila sa Malacanang. Yan ang delikado. Opo, pero attorney, sa inyo pong mahabang panahon, no, sa inyo pong law practice at pag-oobserba sa historya ng ating bansa, nakikita niyo po ba, sir, yung sinasabi ng iilan na pinangangambahan nila na magkaroon magdeklara ng martial law o meron ba kayo nakikitang martial law tendencies sa kasulukuyang administrasyon? Ay matagal na pong pinapangarap ni President Bongbong na mag-declare ng martial law. At makakapagbigay tayo ng concrete examples para masabi natin nga yung intention na yan. Ang una, yung panggulo nila sa BARM, no? Yung Bangsamoro Autonomous Region, no? Ano ang ginawa nila? Tinanggal nila si Alhads Murads. Si Murad Ibrahim. Tinanggal nila. Nagalit ang MILF at muntik na silang mag-armas ulit. Pangalawa, yung pondo na para sa BARM, kung kani-kanino nila binibigay. Alam niyo po ba ang criteria para mabigyan ang mga LGUs under BARM ng pondo? Sasabihin nila, bibigyan namin kayo ng ganito pero may kapalit. Ganito ang gusto kong gawin ninyo. Kaya nga, yung isang mataas na pinuno dyan sa BARM na yung in charge sa gobyerno, gustong mag-resign dahil he cannot work anymore with the other top officials handling BARM, no? So nagkakagulo sila dahil sa pera, dahil sa desisyon, etc. At kung nagkaroon ng putukan sana sa Mindanao noon, yan ang isang oportunidad na makapag-declare ng martial law sa Mindanao sana si President Marcos, pero hindi natuloy.
Pangalawa, yung impeachment ni Vice President Inday. Alam nila na maraming sumusuporta kay VP Inday at gusto nilang galitin ang mga ito at gusto nilang mag-umpisa sila ng kaguluhan para makapag-impose ng martial law. Pero hindi yan nangyari kasi peaceful pala ang mga supporters ni Vice President Inday Sara. Ang pangatlo, yung pag-surrender, no? Pag-kidnap, pag-surrender kay dating President Rody Duterte sa ICC. Nagtataka ako bakit may mga abogado na nagsasabi na merong basihan na isurrender si PRRD sa ICC. Maliwanag po naman ang Rome Statute, pagbasahin lang nilang mabuti. Dahil lagi nilang sinasabi, merong jurisdiction daw ang ICC within 1 year from disengagement, no, nung pag-withdraw natin. At yung mga crimes committed while Philippines was a member is still covered for 1 more year from withdrawal. Pero hindi nila tinitingnan po yung other provision na meron tayong tinatawag na yung right of action, yung prescription of action, na kung wala kang ginawang investigasyon na initiated by an ICC chamber within 1 year from the withdrawal, hindi ka na pwedeng mag-file ng action. Ibig sabihin nun, nag-prescribe na yung action, so wala na rin ang jurisdiction, no? Ang sinasabi nila, nag-investigate sila after 1 year from withdrawal. Ibig sabihin, wala nang jurisdiction din ng ICI. Pero nevertheless, ang purpose naman talaga nila dyan, para noong isurrender si PRRD, ay gusto nilang magkagulo. Again, ang motivation para magkaroon sila ng chance na mag-declare ng martial law. Yeah? Opo. Ito ngayon, itong pagsabotahe, no, sa investigasyon sa malawakang anomalya sa flood control, pag nagkagulo na naman during the rallies, ay yan ang hinihintay nila na mag-impose ng martial law. Opo, nakikita po ba ninyo, attorney, yung senaryo na pag nagkaroon nga ng batas militar, syempre, mawawaksi na yung, mawawala na yung momentum sa flood control investigations, tapos lilitaw na yung perpetuation of power o sila-sila na talaga sa mahabang panahon. At syempre, may kita dyan, attorney, sa mahabang panahon din. Nakikita nyo po ba, sir, yung ganoong senaryo kapag natuloy po yung inyo pong forecast o inyo pong sinasabi na declaration o possibility ng deklarasyon po ng martial law? Yun ang hinahabol ng gobyerno, no, na makapag-declare sila ng martial law at manawagan na i-amend ang constitution, tapos magtatawag ng another election after the ratification of a new constitution. So yan naman ang nakikita ko na iskema, no, na gusto nilang isakatuparan dahil minsan ang pag-iisip ng mga ito nasa poder na sila, bakit pa nila bibitawan, no? Yan ang nasa DNA yata ng ilang mga tao, yung ganyan, yung kapit ko sa poder. Pero yun sa tingin ko ang isang strategic blunder pag mag-declare sila ng martial law, dahil lalong magagalit ang mga tao at palagay ko wala pang isang buwan babagsak sila pag nag-declare ng martial law. Opo, tsaka attorney, no, maiba lang ako ng konti. Sino ba naman ang mag-iisip, attorney, na 'di ba, itong si former Speaker Martin Romualdez na ituro na idawit sa issue ng korupsyon, si Zaldico na makapangyarihan, former chairman ng House Committee on Appropriations, bilyonaryong kongresista, ngayon nag-resign dahil nga nadawit sa anomalya sa flood control. Sunod-sunod pa yung mga issue natin, no, sa korupsyon at hamon natin, attorney, mga first time na mga bagyo na mga lalakas tumama po sa Cebu. Dinagdagan mo pa ng lindol sa Cebu at iba pong mga lugar sa Mindanao at Visayas na biktima rin po ng mga pagyanig at biktima rin po ng mga malalakas na bagyo. Mukhang kailangan na natin, attorney, ng divine intervention sa mga hamon na kinahaharap ng bansang Pilipinas.
Ang problema natin kaya lalong na-aggravate po yung mga sitwasyon natin dahil sa natural calamities Mm. ay dahil sa kakulangan din ng response galing sa gobyerno, no? Halimbawa na lang dito sa mga biktima sa Cebu, sa Leyte, sa nakaraang bagyo, itong Tino, wala pang naibibigay na tulong man lang sa mga tao. Yung mga LGUs sa Leyte, for example, nag-declare ng state of calamity sa lokalidad. Pero hanggang ngayon, 4 days after, wala pa silang naibibigay sa mga tao na ayuda, sabihin na lang natin. Samantalang noong bago eleksyon, kaliwat kanan ang pamumudmud ng AYIX, kung ano-anong klaseng ayuda, atap, tupad. No? So, dahil nanakaw na yung pondo wala nang maibigay ang gobyerno. No? Sa tingin ko, yun na nga, yung natural calamities, ang epekto lalong nagiging grabe dahil sa kakulangan ng appropriate response galing sa gobyerno.